Uy! Nang babae ka? Or nang lalaki ka? Isa ka bang OFW? Patay na. Sira yung pamilya mo. What's up, Cubs? Good morning. So ngayon, meron akong isi-share sa inyo sa mga baguhan na bago pa lang sa nag-abroad except sa mga may experience na. So by the way, ngayon pala is naglalakad ako. Bibili akong sabon. Naglalabas sana ako. Wala na pala akong sabon. So tahimik yung lugar. Tahimik. So day off ko pala ngayon. Tahimik yung mga kapitbahay namin. So lakad lang para exercise naman konti. So today is Huwebes ngayon. So sa mga bago pa at hindi nakakaalam, Romel EY is here. So inanyahan ko kayo na mag-subscribe para makita nyo pa ang mga ibang video natin. So by the way, nandito pala ako ngayon sa isang island ng Bermuda. So ang Bermuda is isang Yoke or British territory under. So napakamingaw. Yung mga bagong followers natin, nasabihin ko daw yung lugar. So ito ay Bermuda Island at nandito ako sa Hamilton City. Isa sa mga pinakasikat na city dito sa Bermuda. Right? Sana nasagot ko na. So, iyon. Ang ginagawa ko pala tuwing day off ko is para maiwasan ko yung homesick is nagbisikleta ako and then sa basketball and then nagpipishing. Ayan, dumaan yung kapitbahay natin. Pipishing ako. Yun ang mga libangan ko na daily or palagi kong ginagawa sa aking buhay sa pag-abroad. Kaya naiwasan ko yung homesick dahil yun. Takot ako . So yun ang ginagawa ko tuwing day off ko. At sa naman is busy ako sa aking trabaho. So ikaw, kung bago ka pa o nagbala ka pang mag-abroad, ito lang masasabi ko, dapat focus ka sa trabaho mo. Although di maiwasan nga meron mga problema, so huwag mo siyang masyadong bigyan pansin para hindi masira yung trabaho mo. Kasi palagi mong isipin, pinaka-importante kaya ka nag-abroad dahil may pangarap ka sa buhay. So yun. Or pangalawa, huwag ka munang pumunta sa mga iinuman o pipiliin mo yung mga barkada mo para hindi masira yung buhay mo. Dahil sa almost 9 years kong pag-abroad, marami na akong nakilala. Nasisira yung buhay dahil dyan sa pagbabarkada, pag-iinom. Yun yung mga dapat niyong iwasan. Kung mabuburing ka, gawa ka ng paraan. Tulad ko, lakad-lakad ka, lalabas ka kung may time para hindi ka naman masyadong mabuburing at maiwasan mo yung mga masamang bagay. Or tapusin natin mamaya. Bibili muna ako sabon pala. Ito ako bibili ng sabon. Bili tayo. Bili ako ng sabon panglaba. Alright, so ito yung pamilihan pala namin, no? So dito kami makabili sa lahat ng mga kailanganin mo like sabon or pagkain. Meron ding Asia na rito. So yan lang nga lang na
Asahan mo pag dito ka sa island is napakamahal ng mga bilihin. Tingnan mo yung mga presyo na yan. Oops, di makikita. $24. So, ganyang mga sabon. So, kung i-convert mo sa Pilipinas, tumataginting ng mga 1.5. So, yun. Wala tayong magawa. Dahil nandito tayo sa island at alam naman natin na triple ang mga presyuhan dito dahil galing din to sa ibang bansa at pinorward lang dito. Dahil island to, walang mga malaking factory. At ang pinili ko, medyo yung maliit lang. Dahil may sabon naman ako doon sa pinagtrabahuan ko. Dito lang kasi wala. Kaya sa madaling salita, ayun, binayaran ko na. At yung pagbayad ko ay keep the change na yan. Yan pala, hindi ko naman kinuha yung mga maliliit dahil yung mga coins di ko naman magamit. Yung 50 cents magagamit ko sa labahan. Kaya yun, iniwan ko na lang doon sa kanila. Ayun. Tapos na akong bibili ng sabon. So ito, bilihan ng pizza. And yun. So, pangatlo pala ito. Para naman ito, sobrang ranas na ranas ko rin to. At hindi ko talaga ginagawa. Na iwasan mo yung mga palaging nagtatanong ka sa mga kasama, no? Na magkano yung sahod mo, magkano yung ganito, ganyan. Huwag niyong gawin yun. Based on my experience. Talagang hindi ko ginagawa. Na magtanong-tanong ka sa mga kasama mo. Kasama mo sa trabaho kasi pag ginawa mo yan, maniwala ka o sa hindi, yan magsimula yung inggitan. Dahil sabi, parehas tayo ng trabaho. Ito, ba't malaki sahod mo? So, huwag mong gawin yun. Iwasan mo yun. Talagang hindi may iwasan. Maraming magtatanong. Ikaw na ang bahala. Numiskarte na ganito. Kasi, napakahirap. Masisira lang yung araw mo. O kung dumating mo yun sa point na ganyan. So, salamat. Pinatawid tayo. Yun ang kaibahan din dito. Mas priority yung tao dito. Kahit go na, lang hihinto sila, patawirin tayo. At yun, disclaimer lang, hindi naman ako eksperto at hindi ako agency. Wala akong konektan sa mga ganyan. At pasensya na rin kayo sa mga Tagalog ko, pabulol-bulol. Bisaya po ako, so aaminin ko. Hindi naman ako talagang 100% na tuwid magsalita ng Tagalog. Nasasanay lang ako dahil sa pag-abroad mga kasama ko Tagalog. Kaya minsan yung salita ko hindi tama. Dahil hindi nga ako hindi talaga perfect pagsasalita ng Tagalog. Marami akong natutunan sa mga kasamahan ko lang. Dahil Bisaya po ako, laking probinsya. So, subukan ko yan dati. Way back 2009. First time kong pumunta ng Manila. At sa Novaliches. At ang bumili ako sa merkado, sabi ko pa nga, pabili ng sardinas. Kasi yung sardinas sa amin, tinapa pala. Yung tinutuhog na isda, tinapa sa Maynila. Sa napuntahan ko, Novaliches. Binigyan ako nung tinuhog na isda. Sabi ko, hindi po ito. Yung nasa lata. Pinagtawanan ako. Sabi na to, sardinas yan. Kaya, yun. Landahang natuto.
ang nag-abroad. Sana sa mga baguhan matutunan nyo to at may konting kaalaman kayong makukuha na para maiwasan mo yung homesick ay lalabas ka pagkatapos ng trabaho at mag-enjoy ka, maglalakad ka or mag-jogging ka or may lapit sa dagat, mag-fishing ka, ganun. Ako, yun ang ginagawa ko palagi. Or nagba-basketball ka, yun ang ginagawa ko sa buhay. Kaya awa ng Panginoon, mga 9 years na akong naka-abroad. Pero hindi straight yan dahil minsan walang isang taon or isang taon uwi ako sa Pilipinas magbabakasyon. Yan. So balik na ako, malapit na ako sa aking accommodation. Ako pa lang isang tao dito dahil sila nasa trabaho pa lahat. At yung panahon, no, sobrang kulimlim. Salamat pa rin, hindi tayo nabutan ng ulan. At lagyan ko na lang ng sabon ang aking labahan. And yun lang mga kabayan or mga kabs. Sana mag-ingat kayo kung saan mo kayo. Have a good day everyone. Dito naman dryer. Lagyan natin ng $1. 25 cents each. Pagkatapos doon mamaya, salpak natin dito pinito.